Ang sabi po ay ganito, the beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and is. So makakapansin po natin, sabi po yung po tinatawag na aklat ng buhay. So nandoon po yung blood ng ating Panginoon si Kristo, nandoon po yung book of life. Kaya nga po, ito po ang plano ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ng tao. In the beginning, prinubay na ng Diyos yun. Inilagay na ng Diyos yung dugo ng ating Panginoon si Kristo, inilagay na ng Diyos yung tinatawag na book of life. Ngayon, magpapalala po tayo ng question. Ang question po natin, ito po yung matagal ko lang yung question at marami pong nahihirapang sumagot. Lalo na po sa mga mangangaral, maski po sa mga matatagal na pong mangangaral. Ano ba ang pangunahing kalalagayan ng Iglesia? What is the primary and what is the prime and the fundamental features of the church? The church, sabi nila, the church is the body of Christ, the church is the bride of the Christ, the church is the temple of Christ, that's the basic. But beyond that, what is the core? What is the core features of the church of Christ, of the church? Ano yung pinaka-core feature? Yung po ang nakasulat doon sa aklat ng Hebrews chapter 12. Verse 23. Ang pagkakakulit ko. Sabi po niya, let's start with verse 22. But you are come unto Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly of the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to all the spirit of just men made perfect. So, nagsilapit tayo doon sa pangkalahatang pulong ng iglesia ng mga panganay, na kung saan ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kailan nagsimula ang aklat ng buhay? Nagsimula ang aklat ng buhay from the beginning. Yan sabi ko na, sabi po nila, yung iglesia anya ay natayo lamang noong 33 AD. Kung ang iglesia ay natayo ng 33 AD, ibig sabihin, ang aklat ng buhay ay nagsimula lamang noong 33 AD. Pag bilangin ko po yung katanungan, nararating na po sila. Because bakit? Sapagkat yun ang tumanim po sa isip natin. No? So, ibig sabihin, ano ang kahulugan ng Matthew 16:18? Kung ang aklat ng buhay ay nagsimula ng panahon, from the beginning, ano ang kahulugan ng Matthew 16:18 para sa atin? Kasi ang paniniwala po natin, the church was established and built by Christ on 33 AD. And before 33 AD, there is no church. If there is no church, and the church is those whose names are written in the book of life, it means the book of life started only in 33 AD, which is scripturally wrong. Kaya napapansin po natin dito, meron na po malaking question. Ano ang kahulugan ng 33 AD? Hindi po natin tinututunan yung Matthew 16:18. Ang tinututunan po natin at tinutuwid po natin yung paniniwala at maling pagpapaniwala sa Matthew 16. So bakit mapapansin po natin yung book of life from the beginning nandun na. It was prepared by God because it is the key component of God's of man's salvation, designed by God before the beginning of man's time. Diba? So bago po magsimula, yung tinatawag na panahon ng mga tao, panahon ng mundo, may plano na ang Diyos, at nung magsimula, ibinigay ng Diyos lahat ng mga pangangailangan ng tao.
Nandoon na po yung dugo ng ating Panginoon Kristo. Nandoon na po yung tinatawag na aklat ng buhay. Kaya nga po, doon po sa aklat po, ng Psalm chapter 69, verse 28, let them be blotted out of the book of life. Na sila ay mga alis sa aklat ng buhay. Sa other translation po, ginamit po yung sa salitang book of the living, which is almost similar and synonymous with the book of life. Let them be blotted out of the book of life and not be written with the righteous. So yan po, yung declaration ni David. Declaration ni David, hundreds of years before the death of our Lord Christ Jesus. So nandoon na po yung book of life. Okay? So man's redemptive history is central in Christ. Jesus is the cornerstone. So naalala po ninyo yung aking katanungan dati. Kung babasahin po natin ang aklat ng Hebrews chapter 10 verse 1, ay ganito po ang pagkakabanggit. Hebrews chapter 10 verse 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa may, ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa ating ako. So dito pinakikilala the law of Moses. No? The law of Moses, that is the temple services. Ito po ay isang anino. Ito yung nagtataglayaan niya ng isang anino ng mga bagay na darating. Tapos sa aklat ng Colossus Kapitulo 2, hindi ako nagkakamali, 19, Colossus 2, disyete po. Na isang anino mga bagay na nagsisitating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So, yung pong kautusan ay mayroong anino. Siya po ay anino. Na ang katawan ay si Kristo. Sabi po, kung maalala po ninyo yung aking katanungan dati, ang sabi ko, tinanong ko po, maaari bang ang magbiblia ay mag-declare ng mga statement ng laban sa tinatawag na law of nature? Maaari bang magkaroon ng isang anino ng walang bagay? Ano ang maaaring mauna? Anino o ang katawan ang inaaninoan? Maaari bang magkaroon ng ng anino ng isang tao kung wala ang tao? Maaari bang magkaroon ng isang bagay kung wala isang bagay? Ano ang mauna? Mauna po lagi yung bagay. Kung ang kautusan ay anino ng ating Panginoon Kristo, sino ang nauna? Kautusan ni Moses o si Kristo? Ang paniniwala po natin, nauna ang kautusan ni Moses. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo namatay lamang po noong 380. This kind of concept is against the law of nature. And this concept is against the biblical truth na ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay aklat ng buhay is from the beginning. So nakikita po natin, medyo parang nasa shock po tayo, no? Oh, parang kaya yung iglesia. Diba? That is the general truth. Tutulan po nila ang talatang ito. At dito po sila nahihigit sa mga talatang ito. And the only things, naalala po, kaya po tinalakay ko po sa inyo, yung naalala nyo, tinalakay ko yung don't walk in the sandals of the Jews and fall before their congregation. Because they believe sa panahon ngayon na sila ay nagtuturo at nag-aaral ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa totoo, hindi po. At ganyan po ang paniniwala natin sa panahon po natin yun. Ang ating pinaniniwalaan ay siyang turo at aral ng Diyos. Kaya po tayo po ay magsipag-aral. So makikita natin, nauna po yung dugo ng ating Panginoon Kristo kaysa po sa panahon ni Moses. Bakit? Sapagkat ito po yung pinaka-sentro ng creation ng Diyos.